Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDD, ang inyong abang lingkod. Narito tayo ngayon sa bandang duluhan nitong Manila Bay Baywalk. Kasi supposed to be punta sana tayo dun sa duluhan para ipakita ko sa inyo yung Dolomite Beach. Kaya lang, pagka masama ang panahon, sarado po pala yan. Kaya pagdaan namin kanina, na. So dumiretso na lang tayo rito. Target din naman natin itong puntahan, no? At mukhang nakapaglinis na yung mga kawani ng Manila City Hall, ang DPS. So, yun, no? Sa oras na ito low tide po. Low tide po ang Manila Bay. At ito ay bihirang pagkakataon na yung tubo na yan ang HDPE pipe. Diyan po ay nakakonekta yan dito sa seawall. Yan yung bato, yung sementado na yan. Sa likod nito, natatakpan na yan kasi ng mga lumang trash boom, ay nandyan ho nakadirekta, nakakonekta yan sa bunganga mismo ng Imbornal. Dati dumidiretso na po agad dito sa dagat. Kaya kapag bandang summer, maalalanghap mo talaga yung maalingasaw na amoy kanal. Ngayon, syempre ko-contaminate agad niyan yung tubig dito sa gilid, diba? Ngayon ang ginawa dito nung nilinis ito at nilagyan ng HDPE pipe, yun pong tubig na papunta dito sa Manila Bay, dinirekta po yan. Ang haba po ng mga HDPE pipe hanggang dulo niyan, hanggang dyan sa laot, ay maabot po ng nasa 420 more or less meters mula sa seawall. So halos sa kalahating kilometro ang nilalap ang location mula rito, ang pabahong amoy ng tubig galing Imbornal o mga kanal. Okay, so ganun ang ginawa rito. So, mabuti na lang dumitaw yan at kitang-kita talaga. So, yan ang HDP pipe. Ano yan yung tahong? Uy! May patay mga kabibigyan. May patay na tilapia. Nagulat si Ping. So sa oras na to hindi pa ho malakas ang hangin. Uy nako, another dead fish na naman. Pangalawa na yun Dati naalala ko, pag may nakita kaming patay na isda katulad nito, ano naman, pangatlo na. Big deal yan sa amin dati. So baka merong fish kill, merong naglalason kasi yung Dolomite Beach o yung Dolomite sand na nilagay doon, sinasabi nila na nakakasama daw sa dagat, sa tubig. Pero ang totoo, yung mga marines, yung mga seaman, di marine, ay yung water filtration system nila ay meron ding dolomite na nakasama sa loob. Kasi nga ginagamit din yan, effective sa pag-filter ng tubig. Grabe yun. Sa totoo lang sa tagal kong nag-cover dito sa Manila Bay, ngayon ko lang ho naranasan na ganito low tide, kung ako nagkakamali. Grabe bihirang-bihira ko nga lang makita na nakalabas yan Wala silang laman. Patay na yung mga yan. Dito yan nakakapit sa mga bato. So, yung binabanggit ko minsan sa live stream natin, na mga ginawa dito sa Manila Bay, no? Di ba sabi ko sa inyo, dito, itong buong haba na to, pati dyan sa laot, tinanggal dyan yung mga lumang buhangin na may kasama ng putik, burak at basura. At tonelada ang natanggal dito. So lahat po nang nawala na yon, yung volume na yon, pinalitan po ng sariwang buhangin. Ang tawag doon ay Orac sand. O baka galing sa Orac, Pampanga yun. I don't know kung saan galing. So
truck yun, dinideliver dito. Yung iba nakabarko. Yan, pinadownload dito. Ngayon, ginawa po dito, para itong portion na to ay hindi makutkot, hindi ma-wipe out yung ganyan. Nilagyan po ito ng ganito. Itong geotextile fabric. Ito ay breathable. Ayan o, nagkapunit-punit na. Breathable fabric yan. Nilalagay talaga yan para protection. Tapos sa ilalim nito may ano pa to, may geotubes pa yan. Kumbaga parang square na partition para yung buhangin maging matatag sa ilalim. Kaya ito kahit na ano ng alon dito, mag low tide, mag high tide, palagi siyang ganito. Hindi yung nakukot-kot na nauubos. Hindi ganon. Katulad din doon sa Dolomite, pababa. Ganon din dito. Yan o. Kung napansin nyo, ang merong mabuhangin na portion, mga dulo. Ito, dulo to ng itong tabi ng Manila Yacht Club, dulo ito ng Baywalk. Doon naman sa kabilang dulo ay ang Dolomite Beach o yung artificial white sand. Diba? Ito kasing gitna kung bakit wala po itong buhangin, sa pagkakaintindi ko dati yung sabi, ay hindi pwedeng lagyan ng buhangin at gawing parang ganito rin na beach ng itsura. Kasi yung gitna nito, talaga namang nandyan po yung pinakapuwersa ng alon. At kinukot-kot talaga niya. Kaya palagi siyang ganyan. Ang totoo, hanggang dyan sa may parte ng aristocrat, yung tinatawag nilang tangke. Yan. Yung tangke na ginamit, yung bariles ng tangke nilagay dyan, artificial, ay galing po ron sa dalawang kanyon. Ewan ko sa nilagay yung isa. Dalawang kanyon na galing po sa Bataan. Kinuha nila, nilagay dito. Hanggang dun po, sinubukan lagyan niya ng gray sand. Actually, natabunan yung mga bato dati. Pero lahat po yun, hindi ho nakatapos yun. Wipe out agad lang din yun ng alon. Pagka sumama panahon, wipe out yun. Yun yung palpak na ginawa. Inilatag nila ng ganun yung... Kasi gusto nila maging katulad rin ito na may buhangin para pwedeng maglakad yung mga tao mamasyal sa dalampasigan. Kaso hindi talaga pwede. Kaya lang, itong mga duluhan katulad nito at saka yung dun sa Dolomite, yan dalawang yan ang catch basin ng mga basura. Yung gitna nagkakaroon din pero hindi gaano. Dito talaga sa dalawang dulo na to naiipon ng basura. Kaya hindi nakapagtataka na kapag panahon ng high tide, yung Manila Yacht Club napupuno ng basura yan. Ang naglilinis dyan ng MMDA. Dito naman sa buong kahabaan na ito, ang naglilinis dito ay ang DPS ng Manila City Hall. Doon sa may Dolomite Beach, MMDA din ang naglilinis. Tulong-tulong sila actually. Tsaka yung estero, ganun, ng provided ng Maynila ata yun. Ako, may isa na naman palang patay ng isda. Naipit ng kahoy. Ano ba yung isda ito? Yan, ay, nakakabis yung mga araw na nililinis ito. Yung tipong nakikita mo yung pag-asa na yung Manila Bay ay mabubuhay uli at ang mga Pilipino magiging simbolo ito na paalala laban sa kadugyutan. Enak ng putya. Tignan nyo naman ang nangyayari. Wala talagang pagbabago ang mga Pilipino. Diba? O, saglit lang ngayon, ano nangyayari? Ayan na, lagay tapon dito, tapon doon na naman. Dapat tuloy-tuloy na yung hindi pagtatapon sa mga dagat, sa mga estero, sa ilog, sa kanal, sa mga waterways. Kaso ginagawa pa rin nilang dump site. Kaya ang punta po ng lahat ng yan sa dagat. Diba? Okay, so ito lang muna yung update natin dito. And then kukuha tayo nito pa mga footage dito. Diyan sa bagong toilet. Kung ano yung makukunan pa natin. And then yung pumping stations dito para sa sa tubig, kasi meron dito na failed
ang kanyang para talaga siya fail talaga, hindi gumagana. Dapat sana kasi yung mga galing dito sa Imbornal papunta sa laot, kailangan ng pump yan para ma-pressure yung tubig, maitulak papunta ron. Kasi nababarahan sa duluhan niya ng tubig dagat, di ba? So kailangan ng pressure. Nako, makita nyo roon, laging nakabukas. Sarado lang kasi yung dolomite ngayon kaya hindi tayo makapasok Alright, so abangan nyo yung susunod.